Magandang gabi po sa inyo, Sir Misterio. At sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan ngayong gabi. Tawagin niyo na lang po akong Nestor. Isa po akong jeepney driver dito sa Iloilo City. At mahigit 20 taon na akong namamasada sa kalsada. Tatagal ko na po bumabiyahe. Marami na akong nasaksihan, mga aksidente, away ng pasahero, at mga kakaibang pangyayari sa madaling araw. Pero may isang gabi na hanggang ngayon ay ayaw ko nang maulit. Ang ruta ko po noon ay Haro Plaza hanggang City Proper. Isang karaniwang ruta sa gabi dahil maraming call center agents at hospital worker ang sumasakay kahit madaling araw. Nangyari ito mga 5 taon na ang nakakalipas. Bandang 3:00 ng madaling araw, halos tapos na sana ang pamamasada ko. Isa na lang ang pasahero ko sa likod. Isang lalaking nakaitim na jacket at sombrero. Sumakay siya sa may Lapas Market. Tahimik lang siya mula nang sumakay. Hindi siya nagbayad agad. Pero sanay na ako roon dahil may mga pasahero talagang nagbabayad kapag bababa na. Habang umaandar ako papunta sa city proper, napansin kong kakaiba ang pakiramdam sa loob ng jeep. Parang lumalamig ang hangin. Kahit sarado naman ang karamihan ng bintana, tinignan ko siya sa rearview mirror. Nakaupo lang siya sa pinakadulong upuan, nakayuko. Pagdating ko sa may East North Street, sinabi ko, "Boss, last stop na po." Wala siyang kibo. Akala ko nakatulog lang. Huminto ako sa terminal at bumaba para gisingin siya. Pero paglapit ko sa likod ng jeep, wala nang tao. Napakamot ako sa ulo. Sigurado akong hindi siya bumaba habang umaandar kami. Pero ang mas ikinagulat ko, may naiwan siyang lumang pitaka sa upuan. Kinuha ko iyon para sana ibigay sa barangay o sa pulis kinabukasan. Pagbukas ko ng pitaka, may nakita akong lumang ID. Halos kupas na ang litrato. Pero malinaw pa ang pangalan. Ernesto Villarreal, jeepney driver. Nagtaka ako, driver din pala siya. Pero nang tignan ko ang petsa sa ID, nanlamig ang buong katawan ko. Dahil ang taon na nakalagay sa ID ay 1987. Mahigit 30 taon na. Akala ko lumang ID lang. Pero may isa pang laman ng pitaka. Isang maliit na punit na dyaryo. At doon ko nabasa ang balita. Isang jeepney driver daw ang nasawi sa aksidente sa may East North Street matapos mawalan ng preno ang kanyang jeep. Ang pangalan ng driver, Ernesto Villarreal. Nangyari ang aksidente noong 1987. Hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing yon, Sir Misterio. Kinabukasan, binalik ko ang pitaka sa mismong upuan kung saan ko iyon nakita. Sa isip ko, baka yung may-ari ay bumalik pa para kunin niyon. Pero mula noon, may mga gabing kapag 3:00 ng madaling araw, may napapansin akong kakaiba. Habang nagmamaneho ako sa ruta ko, may pagkakataong may biglang uupo sa likod ng jeep kahit walang sumasakay. Nararamdaman ko dahil bumibigat ang likod ng sasakyan. At minsan, sa rearview mirror, may nakikita akong lalaking nakaitim na jacket at sombrero na tahimik lang na nakaupo sa pinakadulo. Pero kapag lilingunin ko, wala namang tao. Isang gabi, lakas loob kong kinausap ang presensya. Habang nagmamaneho ko sa may East North Street, sinabi ko, "Kung ikaw man si Mang Ernesto, huwag kang mag-alala. May jeep pa rin bumabiyahe sa rutang iniwan mo." Tahimik ang loob ng jeep, pero makalipas ang ilang segundo, may narinig akong mahinang kalansing ng barya sa likod. Pagtingin ko sa upuan, may 3 piso na nakapatong, parang nagbayad siya ng pamasahe. Mula noon, tuwing madaling araw, kapag dumadaan ako sa East North Street at may nararamdaman akong pasaherong hindi ko nakikita, hindi na ako kinakabahan dahil pakiramdam ko, isa lang siyang driver na hindi pa rin tapos sa kanyang huling biyahe. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Misterio. Maraming salamat po sa pakikinig. At sa lahat ng jeepney driver na bumabiyahe sa gabi, mag-iingat po tayo dahil minsan, ang kasabay nating bumabiyahe sa kalsada ay mga taong hindi na nakakaabot sa kanilang terminal. Magandang araw po sa inyo, Sir Misterio.
At sa lahat ng nakikinig sa inyong channel, tawagin niyo na lang po akong Arnel. Isa po akong jeepney driver na mahigit 12 taon nang namamasada dito sa Kalakhang, Maynila. Ang ruta ko po ay Fairview hanggang Quiapo. Isa ito sa mga rutang halos buong araw at gabi ay may pasahero, mga estudyante, tindero, empleyado at minsan pati mga taong galing sa ospital o night shift. Sanay na akong bumabiyahe sa madaling araw. Sa totoo lang, mas gusto ko pa nga yun dahil maluwag ang kalsada at mas mabilis ang ikot ng biyahe. Pero may isang gabi na nagbago sa pananaw ko sa pamamasada sa 10 oras ng gabi. Nangyari ito mga 4 na taon na ang nakakalipas. Bandang 2:00 ng madaling araw, nasa bandang Espanya Boulevard na ako papunta sa Quiapo. 3 lang ang pasahero ko noon. Isang estudyanteng mukhang pagod, isang matandang lalaki, at isang babae na may hawak na plastic bag na parang galing sa palengke. Tahimik ang biyahe, naririnig ko lang ang tunog ng makina ng jeep at ang mahinang ugong ng hangin sa labas. Pagdating namin sa may Lerma Street, buwaba na ang 2 pasahero. Naiwan na lang yung matandang lalaki sa pinakadulong upuan. Hindi ko masyadong napansin ang mukha niya dahil nakayuko lang siya. Akala ko bababa siya sa Quiapo. Pagdating ko sa Quiapo Church area, sinabi ko, "Boss, hanggang dito na lang po ako." Hindi siya gumalaw. Nilingon ko siya sa salamin. Nandoon pa rin siya, nakaupo, nakayuko, parang natutulog. Buwaba ako para gisingin sana siya. Pero habang naglalakad ako papunta sa likod ng jeep, may napansin akong kakaiba. Parang masyadong tahimik ang paligid. Walang ingay ng tao. Walang bukas na tindahan. Walang ibang sasakyan. Kahit nasa Quiapo ako, isang lugar na halos hindi natutulog. Pagtingin ko sa likod ng jeep, wala na ang matandang lalaki. Napatigil ako. Sigurado akong hindi siya buwaba habang nagmamaneho ako. Pero may nakita akong naiwan sa upuan. Isang lumang rosaryo. Mabigat ito, parang gawa sa kahoy na matagal nang ginagamit. Kinuha ko iyon at inilagay sa dashboard ng jeep ko. Akala kong simpleng bagay lang na nakalimutan. Dahil may mga tao talaga na madalas nakakaiwan ng mga gamit sa jeep ko. Pero simula noong gabing iyon, may mga nangyayari ng kakaiba tuwing huling biyahe ko. May mga pagkakataong habang nagmamaneho ako sa Espanya, nararamdaman kong parang may nakaupo sa likod kahit wala namang sumasakay. Minsan, sa rearview mirror, may nakikita akong anino ng matandang lalaki na nakaupo sa pinakadulo ng jeep, nakayuko, parang nagdadasal. Pero kapag lilingunin ko, wala namang tao. Isang gabi, habang dumadaan ulit ako sa Lerma Street, biglang nahulog ang rosaryo mula sa dashboard. Hindi naman lubak-lubak ang kalsada, pero dumausdos ito papunta sa sahig ng jeep. Huminto ako at pinulot iyon. Habang hawak ang rosaryo, napansin kong biglang lumamig ang hangin sa loob ng jeep at doon ko narinig ang isang mahinang boses mula sa likod. "Boss, salamat sa paghahatid." Dahan-dahan akong lumingon sa pinakadulo ng jeep. May nakita akong anyo ng matandang lalaki na nakaupo doon. Ngunit hindi na siya solid na tao. Parang manipis na usok ang katawan niya. Nakayuko pa rin siya. Hawak ang rosaryo na parang nagdarasal. Pagkatapos ng ilang segundo, unti-unti siyang nawala sa hangin. Simula noon, hindi ko na tinanggal ang rosaryo sa jeep ko. Hanggang ngayon, nakasabit pa rin iyon sa harap ng manibela ko. At sa tuwing may pasahero akong matandang lalaki na sumasakay sa madaling araw, palagi kong tinatanong kung saan sila bababa. Dahil ayoko nang maulit ang gabing yon na may pasahero akong hindi ko alam kung saan talaga galing at kung saan ba talaga dapat ihatid. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Misteryo. Maraming salamat po sa pakikinig. At sa lahat ng bumabiyahe sa gabi, lalo na sa mga jeepney driver, mag-iingat po tayo palagi. Magandang gabi po sa inyo, Sir Misteryo. At sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong gabi. Tawagin niyo na lang po akong Rogelio. Isa po akong jeepney driver dito sa Maynila. At halos 18 taon na akong bumabiyahe sa kalsada. Sa tagal ko pong namamasada, marami na akong nakita at naranasan. May mga pasaherong lasing na nagwawala, may mga nag-aaway sa loob ng jeep at may mga pagkakataong nakakatakot bumiyahe kapag madaling araw na at halos wala ng tao sa kalsada.
Pero may isang gabi na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Isang gabi yon ng tag-ulan. Mga bandang 2:00 ng madaling araw. Pauwi na po sana ako ng garahe matapos ang halos buong araw na pamamasada. Ang ruta ko po noon ay monumento hanggang rekto. Konti na lang ang sasakyan sa kalsada. Paminsan-minsan may taxi, may delivery truck o kaya mga bus na papasok sa terminal. Halos wala na rin akong pasahero. Pagdating ko sa May Abad Santos, may isang lalaki na pumara sa jeep ko. Matangkad siya, payat at nakasuot ng polo na medyo luma na. May dala rin siyang maliit na bag na parang pang-opisina. Tahimik lang siya habang sumasakay. Umupo siya sa pinakadulo ng jeep. Hindi ko masyadong napansin ang mukha niya dahil medyo madilim at nakayuko siya. Nagtaka lang ako dahil hindi siya nagsalita kahit isang beses. Karaniwan kasi may mga pasaherong nagtatanong kung hanggang saan ang ruta o kung saan bababa. Pero siya, tahimik lang. Habang umaandar ako papunta sa Abinida, napansin ko parang lumalamig ang hangin sa loob ng jeep. Akala ko noong una dahil lang sa ulan. Pero napansin kong kahit nakasara ang karamihan ng bintana, parang may malamig na hangin na umiikot sa loob. Tinignan ko siya sa rearview mirror. Nakaupo lang siya. Nakayuko. Hindi gumagalaw. Makalipas ang ilang minuto, napansin ko ulit ang isang kakaibang bagay. Wala siyang anino. Hindi ko alam kung bakit ko yun napansin. May ilaw kasi ng poste na pumasok sa loob ng jeep habang umaandar kami. Yung mga bakal ng jeep, pati yung mga hawakan ng pasahero, may anino sa sahig. Pero yung lalaking nakaupo sa likod, wala. Akala ko guni-guni ko lang. Kaya hindi ko na lang po pinansin. Pagdating ko sa rekto, sinabi ko, "Boss, hanggang dito na lang po yung ruta ko." Wala siyang sagot. Akala ko, hindi niya ako narinig. Huminto ako sa gilid ng kalsada at bumaba. Pero paglapit ko sa likod ng jeep, wala na siya. Napakamot ulo ako noon, Sir Misterio. Siguradong hindi siya bumaba nung mga oras na huminto ako sa gilid ng kalsada. Iisa lang naman ang pasukan at labasan ng jeep. At kung bumaba siya, maririnig ko sana ang kalansing ng bakal o ang tunog ng paa sa kalsada. Pero ang mas ikinagulat ko, may naiwan siyang lumang relo sa upuan. Isang metal na relo na mukhang matagal nang ginagamit. Kinuha ko iyon para sana ibalik kung sakaling may maghanap. Habang hawak ko ang relo, napansin kong tumigil ang mga kamay nito sa eksaktong oras na 2:17. Akala ko sira lang o baka wala ng battery. Kaya inilagay ko muna sa dashboard ng jeep ko. Kinabukasan, nagpunta ako sa isang maliit na repair shop ng relo malapit sa Divisoria para i-check sana kung gumagana pa. Pagkakita pa lang ng matandang nag-aayos ng relo, parang nagulat siya. Tinignan niya ako at sinabi niya, "Saan mo nakuha to?" Sinabi ko na may pasaherong nakaiwan sa jeep. Bigla siyang natahimik. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na nagpatindig ng balahibo ko. Ayon sa kanya, pagmamay-ari daw ng anak niya ang relo na isang empleyado ng bangko na nasawi sa isang aksidente mahigit 20 taon na ang nakakalipas. Ang lalaki raw na iyon ay nasagasaan ng truck sa Abinida habang pauwi galing sa trabaho. At ayon sa report, ang oras ng aksidente ay mga bandang 2:00 ng madaling araw. Siguro kaparehong oras na nakahinto ang relo. Di ako agad naniwala. Akala ko nagkataon lang. Pero ng gabing iyon, nang muli akong bumiyahe sa parehong ruta, may nangyari ulit na kakaiba. Mga bandang 2:00 ng madaling araw ulit, habang nasa May Abad Santos ako, may biglang pumara sa jeep. Isang lalaki, may dalang maliit na bag at tulad ng dati, tahimik lang siya. Umupo sa pinakadulo ng jeep. Nanlamig ang katawang ko dahil alam ko na siya talaga yon. Habang umaandar kami papunta sa Abinida, hindi ko maiwasang tignan siya sa rearview mirror. At doong kulit napansin ang bagay na hindi ko napansin sa ibang tao. Wala pa rin siyang anino. Ang mga ilaw ng poste ay dumadaan sa kanya na parang wala siyang bigat. Pagdating namin sa rekto, hindi na ako nagsalita. Hindi ko muna siya tinignan. Huminto lang ako sandali. Pagtingin ko sa salamin, wala na siya. Parang hangin lang na nawala. Pero nang tignan ko ang upuan sa likod, may nakita akong isang bagay na nakapatong doon. 2 pisong barya. Parang pamasahe. Kinuha ko yon at tinalagay sa dashboard ko katabi ng relo niya. Simula noon, may mga gabi na kapag 2:00 ng madaling araw at dumadaan ako sa Abad Santos,
May pagkakataong may pumapara sa jeep ko kahit wala naman ako nakikitang tao sa gilid ng kalsada. At kapag hihinto ako, mararamdaman kong may bigat na uupo sa likod. Tahimik lang, hindi nagsasalita. At kapag sumilip ako sa rearview mirror, minsan may nakikita akong lalaki na nakaputing polo na nakaupo sa pinakadulo, nakayuko, parang pagod na pagod. Pero kapag lilingunin ko, wala namang tao. Isang gabi habang nagmamaneho ako sa abinida, lakas loob kong kinausap ang presensya. Sinabi ko, kung ikaw man ang pasaherong sumasakay sa jeep ko gabi-gabi, huwag kang mag-alala. Ihahatid kita hanggang sa dulo ng ruta. Tahimik ang jeep, pero makalipas ang ilang segundo, may narinig akong mahinang tunog ng barya na nahulog sa sahig ng jeep. Pagtingin ko, may isa na namang 2 pisong barya sa sahig. Simula noon, tuwing madaling araw, kapag may nararamdaman akong pasahero na sumasakay pero hindi ko naman nakikita, hindi na ako natatakot. Iniisip ko na lang, baka isa lang siyang pagod na kaluluwa na gusto lang makauwi. At sa bawat huling biyahe ko sa gabi, lagi kong sinisiguradong hihinto ako sandali sa rekto para kung sakaling nandoon siya, may jeep pa rin siya na masasakyan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Misteryo. Maraming salamat po sa pagbabasa at sana po may tampok niyo po ito sa channel niyo. At sa lahat ng mga kapwa ko jeepney driver na bumabiyahe sa gabi, mag-iingat po tayo palagi dahil minsan ang mga pasaherong sakay natin sa kalsada ay mga taong matagal nang naghahanap ng kanilang huling bababaan. Magandang araw po sa inyo, Sir Misteryo. Lalong-lalo na po sa masugid na nakikinig sa channel nyo. Tawagin nyo na lang po akong Mario. Isa po akong jeepney driver dito sa Parañaque. At halos 22 taon na akong namamasada sa rutang Baclaran hanggang Sukat. Sa tagal ko pong bumabiyahe, marami na akong nakita sa kalsada. May mga aksidente, may mga pasaherong nagkakasagutan, may mga pagkakataong may nakakatulog na lang sa jeep dahil sa sobrang pagod galing sa trabaho. Sanay na ako sa mga ganoong eksena. Pero may isang pangyayari na hanggang ngayon kapag naaalala ko, parang nanlalamig pa rin ang katawan ko. Hindi ito nangyari sa gitna ng bagyo o sa madilim na probinsya. Nangyari ito sa isang normal na gabi sa lungsod. Mga 5 taon na ang nakakalipas. Bandang 12:00 ng gabi, nagsisimula na ang huling mga biyahe ko mula Baclaran pauwi ng Sukat. Karaniwan sa mga oras na iyon ay mga empleyado na galing sa mall, construction workers o mga galing sa night shift. Medyo marami pang tao sa Baclaran noon. Pero habang tumatagal ang gabi, kumukonti na rin ang mga sumasakay. Mga bandang 1:00 ng madaling araw, nasa may Naiya Road na ako. 3 na lang ang mga pasahero ko, isang mag-asawa sa gitna at isang lalaki naka-headset sa dulo. Pagdating namin sa may Don Bosco, buwaba ng mag-asawa. Yung lalaking naka-headset naman, buwaba sa multinational. Akala ko wala na akong masasakay. Kaya nag-decision na akong ituloy na lang ang biyahe hanggang Sukat Terminal para makauwi na rin. Pero habang papalapit ako sa isang madilim na bahagi ng kalsada malapit sa bakanting lote, may nakita akong batang nakatayo sa gilid ng kalsada. Siguro, Sir Misteryo, mga 8 o 9 na taong gulang siya. Nakashort siya at kupas na t-shirt. May dala siyang maliit na plastic bag. Akala ko nung una may kasama siyang magulang, pero mag-isa lang siya. Pumara siya sa jeep ko. Nagalinlangan ako saglit. Hindi kasi karaniwan na may mga batang nag-iisa sa kalsada sa ganong oras. Pero naisip ko rin na baka pauwi lang sa malapit na barangay. Kaya pinahinto ko ang jeep. Sumakay siya at tahimik na umupo sa gitnang bahagi ng jeep. Napansin ko agad na hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagtatanong kung hanggang saan ng ruta. Hindi rin siya tumitingin sa akin. Nakatingin lang siya sa sahig ng jeep. Habang umaandar kami papunta sa Sukat, napansin kong sobrang tahimik niya. Karaniwan kasi sa mga bata, madaldal o makulit. Pero siya, parang may iniisip. Makalipas ang ilang minuto, tinanong ko siya, "Anak, saan ka bababa?" Hindi siya sumasagot. Akala ko hindi niya ako narinig, kaya tinanong ko ulit, "Anak, saan bahay niyo?" Dahan-dahan siyang tumingin sa akin sa rearview mirror, pero hindi siya nagsalita. Tumango lang siya, papunta sa unahan ng kalsada. Akala ko sa Sukat lang siya bababa, kaya hinayaan ko na lang.
Habang papalapit kami sa terminal, napansin kong parang masyadong malamig ang hangin sa loob ng jeep. Kahit sarado naman ang lahat ng bintana, may kakaiba ring pakiramdam. Parang mabigat ang loob ng jeep kahit iisa lang ang pasahero ko. Pagdating ko sa sukat terminal, sinabi ko, "Anak, terminal na." Wala siyang sagot. Huminto ako at waba para kausapin siya. Pero pagtingin ko sa likod ng jeep, wala na siya. Napatras ako. Sigurado akong nandun siya, kani-kanina lang. At kung bigla siyang tumakbo, maririnig ko ang mga yabag ng paa niya. Pero ang mas napansin ko, naiwan niya yung plastic bag na dala-dala niya. Kinuha ko iyon. Sa loob ng plastic bag, may laruang maliit na kotse at isang lumang piraso ng papel. Mukhang punit sa notebook. May nakasulat doon na pangalan, June. At sa ilalim nito may nakasulat na address. Medyo lumang sulat na parang ginawa ng bata. Nagtaka ako, baka naiwan lang talaga. Kinabukasan, nagdesisyon na kung hanapin ang address na nakasulat sa papel. Malapit lang pala iyon sa isang lumang barangay sa sukat. Nagtanong ako sa tindahang malapit doon kung may batang nakatira doon na ang pangalan ay June. Biglang natahimik ang matandang tindera. Tumingin siya sa akin at sinabi niya, "Bakit mo hinahanap si June?" Sinabi ko may batang sumakay sa jeep ko kagabi at naiwan ng plastic bag niya. Doon nagbago ang mukha ng tindera at sinabi niya ang bagay na hindi ko inaasahan. Ayon sa kanya, may batang nagngangalang June na namatay mahigit 10 taon na ang nakakalipas. Nasagasaan daw ito ng isang sasakyan sa may Naiya Road habang tumatawid. Ang mas nakakakilabot, ang batang iyon daw ay may dalang laruang kotse noong araw na iyon. Parehong laruan na nasa plastic bag na hawak ko. Hindi ako agad naniwala. Sa isip ko, baka nagkataon lang. Pero noong gabing iyon, habang bumabiyahe ulit ako sa parehong ruta, may nangyari ulit. Bandang alauna ng madaling araw, habang papalapit ako sa lugar kung saan ko nakita ang batang iyon noong unang gabi, may nakita na naman akong munting anyo sa gilid ng kalsada. Isang batang lalaki, nakatayo, tahimik, parang naghihintay. Nanlamig ang kamay ko sa manibela. Hindi ko alam kung hihinto ba ako o hindi. Pero bago pa ako makapag-desisyon, biglang nawala ang bata. Parang hangin na naglaho sa dilim. Mula noon, may mga gabi na kapag dumadaan ako sa lugar na iyon, nararamdaman ko na parang may sumasakay sa likod ng jeep kahit wala namang pumapara. At minsan, sa rearview mirror, may nakikita akong batang nakaupo sa pinakadulo. Tahimik lang, nakatingin sa sahig. Pero kapag lilingunin ko, wala namang tao. Hanggang ngayon, Sir Misteryo, dala ko pa rin ang laruang kotse na naiwan sa jeep ko. Nasa dashboard lang ito. Hindi ko na sinubukang ibigay kahit kanino. Dahil pakiramdam ko, baka yun lang ang tanging bagay na naiwan sa kanya. At tuwing dumadaan ako sa Naiya Road ng madaling araw, minsan sinasabi ko na lang sa isip ko, "June, kung sasakay ka ulit, ihahatid kita hanggang sa inyo." Tahimik ang kalsada, tahimik ang jeep. Pero minsan, may naririnig akong may hinang kalansing ng maliit na laruan sa dashboard ko. Parang gumagalaw, kahit hindi naman umaandar ang jeep. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Misteryo. Sana po, may bahagi niyo po ito sa inyong channel dahil madalas po ako nakikinig sa channel niyo kapag galing sa pasada at habang nagpapahinga. At sa lahat naman ng bumabiyahe sa gabi, mag-iingat po tayo palagi kapag bumabiyahe sa madaling araw. Palagi po tayong magdadasal.